Sa Juan Gis 30, totoo bang isa ang Diyos? Yun po ba ang tanong nyo? Parang ganun po ang pick up ko kung isa po ang Diyos, batay doon sa Gis 30 po ng Juan. Basahin po natin ang Gis 30 ng Juan Cebu. Kung meron po kayong follow-up, just feel free to call again. Sa Gis 30 ng Juan, ang sabi po ng Panginoon ay ganito. Ako at ang Ama ay iisa. Ayon. Sa English, ang sabi, I and my Father are one. sa Bisaya, ang sabi, ako, ug ang akong amahan, usa lamang kami. Yan. Sa Kastila, yo y el Padre, una cosa somos. Yan. Sa Ilocano, siya, kenti ama, may sa kami. Yan. Saan pa? Sa Kapampangan, ako at ipa ko, metong kami mo. Yan sabi niya. Ang tanong, isa lang ba ang Diyos? Ang tanong, isa lang ba ang Diyos? Hindi po. Marami pong Diyos. Marami. Babasahin natin ang 82:1 ng awit. Basa. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Rai palang Diyos. Kastilain nga natin. Dios está en la congregación de Dios poderosos. En medio de los dioses juzga. Sa English, God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods. marami po ba Diyos, mga kapatid? Gods ang sabi sa Biblia. So, yung tanong, isa lang ba ang Diyos? Ang sagot po ron, marami Diyos. Pero yung salita ko, dapat nating maintindihan, bakit maraming Diyos? Bakit maraming Diyos ang sabi ko? Kasi ang tanong, isa lang ba ang Diyos? O isa lang ba ang Diyos? Pag Diyos ang pag-uusapan, marami pong Diyos eh. Maraming Diyos. Ito ang pagkakamali na si Kristo raw tao. Kasi isa lang ang Diyos, kaya automatically si Kristo tao na. Yun ang kanilang paniwala eh. Alam nyo, nangatwiran si Kristo sa bagay na ito eh. Basahin natin ang Gis 34:35 ng Juan. Basa. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Sino sisira sa kasulatan? Pwede ba natin sirain ang kasulatan? Kung tinatawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan at tumanggap ng salita ng Diyos, hindi maaaring sirain ang kasulatan. Pagka pala tinanggap mo ang salita ng Diyos, kahit tao ka, tinatawag ka ng Diyos na Diyos. Ang katunayan, si Moises, tao yun eh. Anong ginawa ng Diyos kay Moises? Basa. Exodo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Mga kapatid, tanungin ko kayo pagka ba ang Diyos ang gagawa, tama ba ang gawa niya? Tama. Bago kayo sumagot, sipin niyo muna. Pagka ba ang Diyos ang gagawa, tama ba ang ginagawa niya? Tama in the sense na sabi ng Biblia, ang Diyos hindi gumagawa ng mali. Kaya pag siyang gumawa, tama ang ginagawa niya. Pag siya ba ang gumawa, tunay ba ang ginagawa niya? Tunay. Ha? Tunay ba, mga kapatid? Gumawa ang Diyos ng tao, tunay ho ba? Wala naman ako nakitang ginawa ng Diyos na tao, kahit bulag, na tau-tauhan eh. Hindi ba? Kahit bulag, tao pa rin yun. Pag ang Diyos ang gumawa. Pero ang tao, gumawa ng tao rin. Alam nyo kung ano yung ginawa ng tao na tao? Basa sa Roma 1:23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Ba, ginawa pala nung ibang mga tao, pinalitan nila yung glory of God ng katulad ng larawan ng tao na nasisira.
Anong klase yung larawan ng tao na ginawa ng mga tao rin? 115:4-8 ng awit, basa. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Anong klaseng tao? Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Nakangiti. May bibig ba? Meron. Nagsasalita ba? Hindi. Pipi. Tama? Tuloy. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. De tau-tauhan yan. Hahaba pa pag binasa natin lahat eh. Pagka may bibig, hindi nagsasalita, may mata, hindi nakakakita, may kamay, hindi nakatatangan, may paa, hindi nakalalakad, may ilong, hindi nakakaamoy, ano yan? Tau-tauhan yan eh. Komo, tau-tauhan, ginawa naman Diyos. Kaya ang tawag ng Biblia, Diyos-Diyusan pa rin. Tama ba mga kapatid? Ang tanong ko, nung sabihin ng Biblia na ginawa ng Diyos si Moises na Diyos, Diyos ba si Moises o hindi? Diyos. Tutul ka ba ginawa ng Diyos si Moises na Diyos? Sabi ng Diyos kay Moises, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Kaya lahat ng sabihin ni Moises kay Paraon natutupad eh. Sabi ni Moises, 3 araw na magdidilim ang buong Ehipto. Nagdilim o hindi? Dilim. Nagdilim. Kaya lahat ng sabihin ni Moises, totoo eh. Dahil ginawa siya ng Diyos na Diyos. O ngayon, kung ginawa niyan Diyos si Moises, halimbawa, nung umpisa, isa lang ang Diyos, ginawa niyan Diyos si Moises, ilan na sila? Ganito lang yon. Dati, siya ang Panginoon, ang Ama. Meron siyang ginawang isa pang Panginoon eh. Alam niyo kung sino yon? 2:36 ng gawa. Basa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Naniniwala ba kayo si Kristo, Panginoon? Bakit? Ginawa siyang Panginoon ng Diyos eh. Oh. Kaya, nagkadalawa tuloy ang Panginoon. Tutul ba tayo sa Diyos na magkadalawa, Panginoon? Panginoon siya, gumawa pa siya ng isa, kilalanin mo. Kung kinikilala mo siya, pati ginawa niya, kikilalanin mo rin. Dalawa ba Panginoon ngayon? Basa, 111 ng awit. Pakinggan nyo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ilan ang Panginoon? Sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ano sabi? Umupo ka sa aking kanan. Pinauupo sa kanan, dalawa Panginoon. Isang Panginoon at yung kanyang kinakanan, Panginoon din. Dalawa sila. O ano ngayon na ibig ko sabihin? Sa tanong nung ating kapatid sa Bisaya, sa Gis 30 ng Juan, iisa lang ba ang Diyos? Ang sagot, marami. Ang Panginoon, marami rin. Si Kristo ay Panginoon, yung Ama niya ay Panginoon, si Kristo ay Diyos, yung Ama niya ay Diyos. Ngayon, ang tanong doon, alam ko kung ano ibig sabihin eh. Si Kristo rin ba ang Ama? Yun ang tanong doon eh. Hindi niya lang ma-express sa Tagalog eh. Kasi sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Ang paliwanag ng mga born again, pag binasa raw na ako at ang Ama iisa, si Kristo rin daw yung Ama. Mali yun. Sana ang sinabi niya, ako rin ang Ama. Sana ganon. Ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. It doesn't follow when he said that I and my Father are one, it doesn't follow that he also is the Father and the Father is the Son. No. As the born-again movements claim that the Father is also Christ and Christ is also the Father. That is not true. It's not true. The person of the Son is different from the person of the Father. Why? Let us ask the Bible. John 1:18. Sa 1:18 ng Juan, ganito po ating mababasa. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sino nakakita?
ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayan. Meron palang bugtong na Diyos, begotten God. Monogenes Theos sa Greek. Bugtong na Diyos. Sa ibang translation, isinali niyan, bugtong na anak. Ano ba ibig sabihin ng bugtong? Sa Tagalog, kaisa-isa. Anong tawag kay Kristo? Bugtong na anak. Bugtong na Diyos. O di iba siya kaysa dun sa nanganak sa Kanya? Magkaiba yun. Si Jesus Christ is the begotten Son of God. And there is a God who have begotten Him. So, the person of the Father who begot Jesus Christ is different from the person of Jesus Christ whom He had begotten. Tama ba yun, mga kapatid? Magkaiba yun eh. Ang katunayang magkaiba, yung ama at saka yung anak, nung bautismohan si Kristo sa Mateo 3:16, pakinggan niyo ang pangyayari. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Asan daw po si Jesus? Umahon sa tubig. Saan? Doon sa ilog ng Jordan. O ngayon, ano nangyari? At narito, nangabuksan sa Kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa Kanya. Iba pala yung Espiritu Santo. Dahil nung bautismo si Jesus, yung anak ng Diyos, nasa ilog ng Jordan. Nakita niya nabuksan ng langit. Kumbaga, yung ibabaw ng bubong, nabuksan. Bumababa yung Espiritu Santo. Si Kristo rin ba yun? Hindi. Bumababa, lumalapag sa Kanya. Iba yung bumababa kaysa sa nilalapagan. Bumababa na ang eroplano sa airport. Pag sinabi mong yung airport, yun ang eroplano. Naintindihan niyo po? Si Kristo, iba dun sa Espiritu Santo. Nakita yung Espiritu Santo, bumababa, papunta sa Kanya. Ano pa sumunod? At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, Saan naman galing yung tinig? Sa langit naman. Di wala sa pagitan ng langit at lupa, no? Yung isa nasa lupa, si Kristo yun, nasa ilog ng Jordan. Yung Espiritu Santo, nasa pagitan ng langit at lupa naman, dahil bumababa eh. Meron pala sa langit, nagsalita. Ano sabi nung nasa langit? ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sino yung nasa langit? Yung may anak kay Kristo. Sino yun? Ama. Yun ang Ama. Yung Ama nasa langit, yung Espiritu Santo nasa pagitan ng langit at lupa, at si Kristo nasa ilog ng Jordan. Siya rin ba yung Ama? Hindi. Sabi ng Ama, ito ang sinisinta kong anak. Sana kung siya rin yun, sasabihin ng Ama, ako rin yan. Naintindihan niyo mga kapatid? Anong katunayan? Yung salitang iisa, dun sa Gis 30, ako at ang Ama ay iisa, hindi ibig sabihin nun siya rin yung Ama, siya rin yung anak, siya rin yung Espiritu Santo. Anong katunayan? 17:11 ni Juan. Pakinggan nyo. At wala na ako sa sanglibutan. Nananalangin po ang Kristo sa Ama. Sabi ni Kristo sa Ama, nandito siya sa lupa, nakatingala siya sa langit. Sabi niya, wala na ako sa sanlibutan. Ang mga ito, At ang mga ito nasa ay sanlibutan. Ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Saan daw siya pupunta? Aalis na siya sa sanlibutan. Pagkatapos niyang mamatay, alis na siya. Ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. Upang sila'y maging isa. Nagaya naman natin. Di ba ganun ang nakasulat sa Biblia? Paano ang pagiging isa ng ama't ng anak? Yung mga taong sumampalataya sa Kanya, sabi ni Kristo sa Ama, ingatan mo sila. Marami ba sila? Palagay mo, tayo yun. Kapatid tayong dalawa. Nananalangin si Kristo. O tayo rito. Sabi ni Kristo, ingatan mo sila. Sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. Sabi ni Kristo, upang sila'y maging isa. Gaya naman natin. Pwede pala tayong maging isa. Kung ba tayo iisa?
Ako ba ikaw at ikaw ba ako? Sa amoy na amoy pa lang, iba na. Di ba ganon, kapatid? Oh. Sa buhok na buhok pa lang, iba na. Ano ibig ko sabihin? Pero iisa tayo. Pero iba ang person mo, iba ang person ko. Pero tayong lahat iisa kung pare-pareho tayong sumasampalataya. Ganon din yung ama't anak. Iisa sila, pero hindi yung ama yung anak at hindi rin yung anak yung ama. Bakit? Nasa langit yung ama, yung anak nung oras na yun nasa lupa. Magkaiba sila, pero iisa sila. Para tayo, iisa rin tayo. Pero ang suot mo, kapatid, puti. Di ba? Na merong guhit stripe. Ako wala. Iba ako. Parang ganito. 19:5 ng Mateo. Basa. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa. Ang At dalawa? ang dalawa ay magiging isang laman. Ilan daw po? Sa Biblia, ang isa, pwedeng marami. Pero iisa. Eh, yung magkasawa nga, lalaki at babae. Hindi naman parehong lalaki yun eh, no? Lalaki at babae. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa. Ang dalawa, magiging isang laman. Tuloy! Kaya nga, Hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ilan na lang? Eh, ibig mo ba sabihin, yung lalaki, yun din yung babae dahil isa sila? Isa sila dahil magkasawa. Pero iba yung lalaki, iba yung babae. O, kita nyo na? Kaya yung Biblia, pag pinalagyan mo ng sarili mong interpretasyon, tiyak na tiyak magkakamali ka. Pero pabayaan mo ang Biblia ay magsalita para sa kanyang sarili. Yung kahulugan ng salitang iisa, hindi ang ibig sabihin lagi ay absolute one. Ang isa, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng marami. Iisa pa rin. Katunayan, Galacia 3:27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Dami-dami, pwede palang isa. Kaya pag nabasa mo, ako at ang ama ay isa, papakahuluganan mo, isa lang yun. Siya rin yung ama, siya rin yung anak, siya pa rin yung Espiritu Santo. Bobo ka sa Biblia. I'm sorry to say that. Bobo ka. Yan po ang sagot dyan.